Ngayon ay tila meron pong malaking shift o pagbabago na nagaganap sa kung paano po natin tinitignan kung paano po tinitignan ng buong mundo ang paggalaw ng pera. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang ating paboritong asset na walang iba kundi si XRP. Sa kasalukuyan, si XRP po ay naglalaro sa mga presyong 1.42 to 1.43 na range. Pero ayon po sa crypto pundit dito na si Kenny Nguyen, ang presyong ito ay hindi pa nagsasalamin sa totoong scale na kailangan para sa institutional use. Ang sabi po sa title ng ating balita dito kay Times Tabloid, XRP price set for mathematical explosion toward $2,950. And here is the signal. Ayan, may mga lumabas po kasi na data at mga images na nagpapakita kung paano na tinitignan ng mga bangko itong si XRP. Hindi na po ito bilang isang speculative instrument o laruan ng mga traders, kundi bilang isang bridge asset. At heto po ang pasabog. May mga mathematical constraints na nagtuturo na sa XRP ay patungo sa isang mathematical explosion na posibleng umabot daw sa $2,950. Alam ko parang suntok sa buwan ang numerong iyan, pero sa video na ito, pag-uusapan po natin ang logic at saka math sa likod nito. Kaya, ayan, ang actual po na sabi ni Kenny Nguyen dito ay XRP price set for mathematical explosion toward $2,950 as banks shift to bridge model. At simulan po natin sa bridge asset narrative ng mga Japanese banks. Ayan, sa mga ulat po na ibinahagi ni Nguyen ay makikita po ang real-world testing na nagaganap sa Asia, particular na po sa Japan. Sabi dito, Japanese banks reported that XRP-based transaction cut cost by 60% compared to SWIFT. Settlement times drop to under 4 seconds. That combination creates a strong case for adoption in high-volume corridors. Major institutions such as Mitsubishi UFJ and SBI Holdings are already exploring expanded use. They are evaluating 12 new currency pairs to scale operations. This matters because each new corridor increases demand for liquidity within the XRP ecosystem. Nguyen's commentary builds on this. He emphasized that XRP is not being valued correctly when treated like a typical asset. The material states that many market participants are looking at the wrong numbers and failing to account for XRP's role in moving large capitals. Ayan. Alam nyo ba na ang mga Japanese banks ay nagre-report na ang XRP-based transactions ay nakakabawas ng transaction cost ng hanggang 60% kumpara sa lumang SWIFT system? At ang settlement times ay mula po sa ilang araw naging under 4 seconds na lamang. Ang mga dambuhalang institutions gaya po ng Mitsubishi UFJ at ang SBI Holdings ay hindi na lang nag-i-explore. Kasalukuyan na silang nag-i-evaluate ng 12 or 12 new currency pairs para i-scale ang kanilang operations. Ibig sabihin, mas maraming bansa at mas maraming pera ang dadaan sa XRP ledger. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Nguyen na marami po sa atin ang looking at the wrong numbers. Kapag ang usapan ay global capital flows, hindi po sapat ang presyong barya-barya para sa bilyong-bilyong dolyar na kailangang ilipat bawat segundo. Sa aking opinyon ay dito po nagkakamali ang karamihan sa mga retail traders.
Tinitignan nila si XRP bilang isang stock na kailangang mag-pump para kumita. Pero para sa mga bangko gaya po ng SBI, si XRP ay isang utility tool. Isipin po ninyo ang isang highway. Kung ang highway ay makitid, hindi pwedeng dumaan ang malalaking truck ng sabay-sabay dahil magkakaroon po ng traffic o congestion. Ang width ng highway na ito ay ang liquidity. At ang liquidity ay direktang nakadepende sa presyo. Kung ang presyo po ay mababa, kailangan mo ng dambuhalang dami ng XRP para makapaglipat ng $1 bilyong. Pero kung ang presyo ay nasa libo-libong dolyar, mas madaling i-absorb ng network ang malalaking transfer nang hindi nagugulo ang market price. Kaya para sa akin, ang logic na si XRP ay dapat magkaroon ng mataas na valuation ay hindi lamang po hype. Ito po ay isang mechanical necessity para sa mga bangko. Kung gusto po nilang palitan ang SWIFT, kailangan nilang palakihin ang highway. At ang tanging paraan para gawin iyon nang hindi po nauubos ang supply ay ang pag-akyat ng presyo. Pag-usapan naman po natin ang mathematics ng slippage at saka liquidity. Sabi dito, the core argument rests on liquidity mechanics. Large transfers require deep liquidity to avoid slippage. If bank moves billions, even small price movements can create significant losses during execution. The research presented states that for XRP to move trillions efficiently, its price would need to rise significantly. One estimates places that level at $2,950. This figure reflects the need to support global transaction volume without destabilizing the market. The concept of slippage is central here. The data explains that even minor price shifts during execution can disrupt large transactions. To prevent this, the available liquidity pool must expand. A higher XRP price increases the total value of that pool. Ayan. Ano nga ba ang konsepto ng slippage? Kapag ang isang bangko ay naglipat po ng bilyong-bilyong dolyar kahit ang maliit na paggalaw ng presyo, habang isinasagawa ang transaction ay pwede pong magdulot ng milyong-milyong dolyar na pagkalugi. Kaya ang research po na ipinapakita ni Nguyen dito ay nagsasaad na para makapag-move ng trillions ng efficient, ang presyo ng XRP ay kailangang tumaas ng gusto. At ang kanyang estimate na $2,950 ay lumabas dahil ito po ang level na kailangan para suportahan ang global transaction volume nang hindi po na-destabilize ang market. Sinasabi po sa data na ang liquidity pool ay dapat lumawak. Isipin po ninyo, kung handles lang ng 5% ng global business payments ang dadaan kay XRP, kailangan nitong mag-process ng mahigit $4.4 billion araw-araw. Paano mo gagawin yon kung ang total value na available kay XRP sa mga exchanges ay hindi po sapat? Kaya ang analysis po ay malinaw. Si XRP, yan, kailangan po niyang ma-hit ang thousands of dollars sa ilalim ng full-scale adoption. Sa aking opinyon ay napaka-logical po ng argumentong ito. Sa mundo ng finance, slippage is the enemy. Ang mga institution ay ayaw po ng risk. Kung magpapadala sila ng pera at biglang nag-fluctuate ang presyo dahil manipis po ang liquidity, hindi nila gagamitin ang system na yon. Kaya ang presyong $2,950 ay hindi galing sa kung anong magic crystal ball. Ito po ay hango sa transaction throughput. Kung titignan natin ang total global wealth na dadaan po sa bridge model, kailangan talaga ng isang dambuhalang valuation. Kaya masasabi ko po ay ang kasalukuyang $1.42 to $1.43 na presyo po ni XRP ay pre-adoption price. Para tayong bumibili ng lupa sa gitna ng disyerto na alam nating tatayuan ng isang malaking airport. Sa ngayon, mura pa, pero kapag nandyan na ang mga eroplano at pasahero, hindi na natin makikita ang ganitong presyo. Ang matematika ay hindi po nagsisinungaling.
Kung gusto ng mundo ng instant settlement, kailangang bayaran ang presyo ng liquidity. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagpasok ng bagong 12 currency pairs. Hindi lamang po basta balita ang pag-evaluate ng SBI at Mitsubishi UFJ sa 12 new currency pairs. Ito po ay hudyat ng interoperability. Ibig sabihin sa XRP ay hindi lang magiging bridge sa pagitan ng dollar at saka yen, kung maging sa iba't ibang fiat currencies sa buong mundo. Ayan. Bawat bagong corridor ay nagdadagdag po ng demand sa liquidity ecosystem. Kapag mas maraming participants po ang pumasok, ang throughput demand ay tataas. Ang system ay dapat makayanan po ang large flows ng walang friction o aberya. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga analyst na sa XRP ay sobrang undervalued sa kasalukuyang estado nito. Ang bridge model ay nagiging mas relevant habang ang traditional na banking system ay naghahanap ng paraan para makasabay sa digital era. Ngayon, ang opinion ko po rito ay nakikita ko ang unti-unting phasing out ng SWIFT. Isipin po ninyo, 60% cost reduction. Sa negosyo, kahit 1% o 2% lang na savings ay malaking bagay na. Paano pa kaya ang 60%? Ang mga bangko ay may mga profit-driven entities. Kung may paraan para makatipid at mapabilis ang serbisyo, gagawin nila iyon. Kaya ang masasabi ko po sa 12 new currency pairs ay ito ang simula ng network effect. Habang dumarami po ang bansa na gumagamit nito, lalong nagiging essential sa XRP. Para itong internet noong una, iilan lang ang gumagamit, pero ngayon, hindi na mabubuhay ang mundo nang wala ito. Kapag sa XRP ay naging standard na bridge, ang demand ay magiging infinite habang ang supply ay nananatiling fixed. Dito po papasok ang sinasabing mathematical explosion. Hindi na ito usapin kung gusto ba ng mga tao sa XRP. Ito po ay usapin na kailangan ito ng system para gumana ang global finance. Pag-usapan naman po natin ang wrong numbers at ang retail misconception. Binigyang diin po ni Nguyen dito na maraming market participants ang nabibigo na makita ang totoong halaga dahil tinitignan po nila sa XRP bilang isang typical asset o stock. Ang pagkakaiba po ay sa XRP ay isang bridge asset na may role sa capital flows. Ang bilyong-bilyong dolyar na lumilipat araw-araw ay nangangailangan ng isang matatag at mataas na valuation na base o pundasyon. Kung handles lang tayo sa bilyon-bilyon, paano pa kaya kapag trilyon na ang pinag-uusapan? Ang scalability ng XRP ang nagbibigay sa kanya ng edge. Pero ang scalability na yon ay nangangailangan ng presyo na nasa libo-libong dolyar para maging sustainable. Ang mga research data ay nagpapakita na ang system ay must sustain large flows without friction. Ang opinion ko po tungkol dyan ay ito ang paborito kong bahagi ng usapan, sapagkat yan ang pagbasag sa retail mindset. Ang karamihan po kasi sa atin kapag nakakita ng $10 o $100 na prediction, natutuwa na. Pero ang totoo, ang numerong yan ay pittance o barya lang para sa global financial system. Kung titignan po natin ang total addressable market ng cross-border payments, trillions of dollars ang pinag-uusapan. Kaya ang masasabi ko na ang presyong $2,950 ay isang mathematical equilibrium. Ibig sabihin, iyan po ang presyong kailangan para magkaroon ng zero friction sa paglipat ng pera sa buong mundo. Kung sa XRP ay mananatili sa mababang presyo, hindi nito magagampanan ang kanyang tungkulin bilang bridge asset para sa trillions of dollars. Kaya ang pag-akyat po ng presyo ay hindi lang sana, kundi dapat. Para sa akin, ang signal po ay malinaw. Ang mga bangko ay nag-aayos na ng kanilang mga upuan.
At tayong mga holders ay kailangan pong maintindihan na ang hawak natin ay hindi lang barya, kundi ang susi sa bagong global financial system. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang roadmap patungo sa full-scale adoption. Habang lumalawak po ang paggamit kay XRP ng mga institution, ang bridge model ay lalong nagiging matibay. Ang bawat karagdagang participant ay nagpapataas po ng demand sa system. Ang kailangan ay isang robust liquidity base na kayang suportahan ang dambuhalang daily volume. Handling 5% of global payments is just the beginning. Imagine kung ang number na yan ay umabot po sa 20% to 50%. Ang analysis ay nagsasabi na ang system ay dapat maging matatag laban sa anumang destabilization. At ang tanging paraan para mangyari po yan ay ang pagkakaroon ng isang dambuhalang total value lock sa loob ng network sa pamamagitan po ng mataas ng presyo ng bawat XRP. Sa aking opinyon, ang roadmap na ito ay hindi mangyayari overnight o sa loob ng isang gabi lamang. Pero ang mga building blocks ay narito na. Ang testing po sa Japan, ang pakikipagtulungan sa SBI at saka Mitsubishi UFJ ay ang paglipas po ng panahon ay lahat patungo sa iisang direksyon. Kaya ang masasabi ko po sa roadmap na ito ay napaka-solid. Kapag ang sistema ay naging full scale, dito na natin makikita ang tunay na lakas ni XRP. Ang signal na dapat po nating bantayan ay ang pagdami ng institutions expanding XRP usage. Sa bawat balita ng bagong bangko o bagong corridor, asahan natin na mas lumalapit po tayo sa mathematical explosion. Kaya wag po kayong magpapadala sa short-term noise o sa mga taong nagsasabing imposible ang $2,000 na presyo. Ang matematika ay may sarili pong batas at sa mundong kailangan ng bilis at tipid, sa XRP ang tanging solusyon na may kakayahang mag-scale sa ganitong level. Ang signal ay nandyan na po. Kailangan mo na lang itong basahin ng tama. At sa kabuuan, ayan, ang balitang hatid po dito ni Kenny Yungen ay isang paalala ng ating ginagalawan ay hindi lang basta trading. Tayo ay bahagi ng isang historical shift sa global money movement. Ang mathematical requirement para sa $2,950 ay hindi po gawa-gawa. Ito ay base sa realidad ng liquidity at saka institutional needs. Ang mga Japanese banks naman ay nagbigay na ng kanilang verdict. Mas mabilis, mas mura at efficient itong si XRP. Ngayon ang kailangan na lang natin ay ang paglawak ng liquidity pool para suportahan ang trillions of dollars na pagnanasa ng mundo para sa instant settlement. Kaya manatili po tayong disiplinado, laging mag-aral at tandaan na sa huli ang matematika ang siyang magpapatakbo sa ating kinabukasan. Ang signal ay malinaw, ang tanong na lang ay kung handa ka na bang sumabay sa pagsabog na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.